Morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng viewers ng live ko ngayon. Good evening sa mga kasamahan ko sa Indigenous Peoples and Muslims Alliance for Justice, Economic and Cultural Advancement Incorporated. Magandang gabi po sa atin lahat. Lalong-lalo na good morning, good evening sa lahat ng mga katutubong Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao, at yung iba ay mga overseas workers. Naway sa mabuti kayong kalagayan lahat diyan. Kagaya ng ng sinabi ko, ay araw-arawin ko na kayo itong mga land grabbers at kasama na itong mga tiwaling government na sila mismo ay binabaliwala nila, no, ang IPRA Republic Act 8371. At saka gusto ko ay ipaalam, no, diyan sa General Santos City sa Sarangani Province na nandito ang isang sectoral tribal council ninyo ay si Dato Leo Moya ba ito, at saka ang kanyang mga grupo, no, na ay dahil wala na silang malapitan, nagdemanda sila, no, sa ombudsman. Biro mo ang dinimanda nila ay isang regional director pa ng National Commission on Indigenous People dyan sa Region 12. Nakakahiya. Isang katutubo na halos hindi na makakain. Pinagsikapan pa na makapunta dito sa Manila para mag-file ng kaso dito sa regional director ng NCIP at saka yung provincial NCIP dyan sa Region 12. Ngayon ay dahil nandito sila, of course, matagal na ang gusto nila na tutulungan namin, dahil wala kaming hinihindian, no, pagdating sa katutubong Pilipino na kailangan ang tulong namin. So, nag-meeting kami kahapon at pinakita nila sa akin ang kanilang pag-file ng kaso sa ombudsman. Si Director Soylo yata ito, ang napailan nilang kaso sa NCIP at iba pa. No? So, ganun ang paghihirap ng mga katutubo na kung ginampanan lang ng NCIP, no, lalo na dyan sa Region 12, itong problema ng mga katutubong ito ay hindi na makakarating na maggastos pa sila para mag-file ng kaso dito sa ahinsya ng gobyerno. So, marami pa, no? Marami pang mga darating na mga kaso ninyo, no? Ganon din itong mga ang mga land grabbers ay pinipilit nyo na may kwarta kayo, sikat kayo, diyan kayo nagkamali. Dahil sa ngayon, no, ipinapaabot ko, Jinsan lang muna, dahil Jinsan ang usapan dito, na wag ninyo awayan, no, ang property ng katutubong Pilipino. So, bago ko i-continue, ay ipakita ko muna itong pakipag-meeting sa akin ng mga katutubo
dyan sa General Santos City. Ito sila, siguro kilala ninyo ito, direktor ng NCIP at saka yung sa provincial NCIP, no, ito ang nag-file ng kaso sa inyo sa ombudsman. Ayan, no, ayan ang mga muka. Ito pa. Yan sila, no, si Dato Muya ba ito, no? And then, yan, may mga kasama yung asawa yata nila na mga bae. So, nakakalungkot, no? Dahil sa biro mo, kung matino ang ahensya ng gobyerno, kagaya nito ng NCIP, bakit pailan kayo ng kaso ng mga katutubo? No, halos hindi na makakain yung mga yan. No, ganon din. Sa pag-uusap namin itong mga taga Jinsan na mga katutubo ay nagkumpisal sila sa akin, no? Na sila ay biktima sila ng iba-ibang klase na mga tribal dealers, no? 'Yun ang mga kwento nila sa akin. Kaya ang sabi ko ay pasensya kayo kung naluko kayo nitong mga tribal dealers na ito kasi magagaling yan sa bibig, no? Magagaling yan sa salita. So, nasa sa inyo yan, no? Kung pwede man ninyo pailan ng kaso yan. Pero para sa akin, unahin muna natin itong mga ahensya ng gobyerno na kung saan ay pinabayaan kayo. No, 'yun ang yun ang aking naipaabot sa kanila, no, na dapat nilang gawin. At yun lang. At saan man makakarating nito, no? Gusto ko, ibig ko malaman ng mga katutubong Pilipino na ang Indigenous Peoples and Muslims Alliance, may team kami ng mga lawyer na abogado, no? At willing kami, no, na tumulong sa inyo anuman klaseng kaso yan. At ang isang nakakalungkot dito, maliwanag, no, ang ating Republic Act 8371, pero binababoy, inuunggoy nitong mga hayop na mga land grabbers na ito, no? Ang nakikita nila, ang kanilang negosyo na kailangan ay mayroon daw sila dokumento diyan sa kung saan lugar na pagmamayari ng ancestral land and ancestral domain, no? So ito warning ko, no, sa mga sikat at saka mga mayaman na mga land grabbers diyan sa General Santos City. Mag-ready kayo diyan dahil maraming darating sa inyo na mga kumbaga sa bagyo, no, bagyo sa pagkakaisa ng katutubong Pilipino at saka itong Muslims Alliance sa pangunguna, no? Sasabihin ko na sa pangunguna ni Commander Bravo, no, ng Lanao, no? Nagkaisa na kami niyan at ang aming chairman, chieftain, CEO, president ay si Dato S.N.M, no? I-broadcast ko na rin ang pangalan niya, no? Siya ay former judge, no, ng diyan sa Lanao. Si Judge Nagamura Timoner. No, yan ang aming chairman, no? At umiikot yan sa mga sectoral tribal council. Last week lang nagkasama kami, Luzon, Visayas at Mindanao. Talagang gumastos yan, no? Pick up niya ang ginagamit namin. Kaya doon namin nalaman kung gaano pinahirapan itong mga hayop na mga land grabbers na ito
at saka itong mga ahensya ng gobyerno na nakipagkunsabahan, no, na ibaliwala ang mga katutubong Pilipino. So, kaya nga ang masasabi ko ay gawin ninyo ang gagawin ninyo. Kami na mga katutubong Pilipino, gagawin din namin ang gagawin namin para sa inyo. No, yon ang aking maipaabot, no, sa General Santos City. Ay marami din na mga tribo diyan, na mga dealers na mga walang hiya, no. So careful kayo, no. O dito lang sa Maasim, Sectoral Tribal Council, may nagpunta na naman doon, mag-file daw ng kaso. Mga putang ina kayo, puro kayo salita diyan sa Maasim, no. Isama na ninyo yan ang kapitan ninyo diyan na putang inang yan, no. Huwag ninyo takutin ang mga katutubo diyan. Huwag ninyo takutin yan dahil takot na yan. So, yun ang pinapaabot ko dyan sa Maasim Sectoral Tribal Council. Okay. Dito lang muna tayo sa Jinsan at saka sa Maasim Sectoral Tribal Council. So, itong si Dato Leo Muya ay pinakita din sa akin, may kalti sila, no? Pero hindi nila napapakinabangan, no? Ang kalti nila dahil dictated sila nitong mga opisyal ng NCIP diyan sa Region 12. Ito si Director Soylo, kaibigan ko man ito, no? Pero pagka binangga ninyo ang katutubo, ay bullshit kayo lahat. Bullshit kayo lahat. May nasabi pa sa akin na ang kakunsaba ng NCIP dyan ay itong si Alcantara ba yun? Hindi ko man, nadinig ko lang ang pangalan pero hindi ko pa nakita ang muka niya ng Alcantara na yan. So, number 1 land grabbers yan. Dyan sa Sinawal ba yun? Sa airport, no? Binakura nila ang property na hindi kanila. So, yun lang ang aking maipaabot muna sa General Santos City, na kayong mga hayop kayo ay gawin ninyo ang gagawin ninyo. At darating din ang panahon, gagawin din namin ang gagawin namin sa inyong mga putang ina kayo. No, hanggang dyan lang muna tayo. No? Bago ko i-continue, ay regards kay Richard Dumlao, ito is watching, no? Shout out, Richard, no? Richard Sanggalang din, no? Sa Maasim Sectoral Tribal Council, umiiyak sa akin kanina at pinuntahan daw siya ng mga kung sino yun na kakasuhan daw siya. Welcome yan, Richard Sanggalang. Sabihin mo, welcome. No, idalhin nila lahat ang papel nila, no? Pati yung toilet paper nila sa pag-file ng kaso dyan sa Maasim Sectoral Tribal Council. Dalhin din nila ang lahat ng gusto nila dalhin. No, saan man gusto nila na court, no? Pwede man sa Piluta Court. Pwede man sa ano ba itong court na ito? Maraming court dito, yung tag 4 hours lang sa Metro Manila eh. No? So, papiliin natin sila, Richard Sanggalang. No worry. No? So, ito si Dato Wilson Oropilla ng Aurora Province ay is watching also, no? Good evening sa iyo, Kuya Dato Wilson. No? Ang mga nabiktima doon sa General Santos City na kamiting ko kahapon, may picture man ko pinakita diyan. Makikita mo diyan Dato Kuya Wilson, mga kuya natin 'yon. No, pero hindi natin ginagamit diyan ang ating samahan sa pagkakuya. Naka-uniforme man yan sila, no, sa samahan natin. So, gusto ko ipakita din itong next episode, no? Ipakita ko Dato Kuya Wilson, no? Na baka sabihin nila ay sa kuwan lang tayo nag-uusap. Kagagaling ko diyan.
ito, no? Ayan si Dato Wilson Oropilla ng lalawigan ng Aurora, no? Nagmeeting kami doon at is willing to attend, no? Kahit saan lugar sa sulok sa Pilipinas sa ating National Assembly. So mga isang bus yata ang dadali niya na mga katutubong Pilipino sa Aurora. Ayan o, pamahalaan ng Aurora Province. No, kaya galing ko doon, nag-meeting kami dahil sa ini-invite namin sila sa isang gathering National Assembly ng mga katutubong Pilipino kasama na ang alliance sa Muslims sa Mindanao. Ang binabanggit kong Muslim na alliance, outside BARM yan. No, hindi yan sa loob ng Bangsamoro government. Outside BARM. So, kung hindi ako magkamali, mga 3 million man yan sila. No? Tapos sa indigenous people ay noted naman yan, no? 82% of this country in this land ay katutubong Pilipino. Pero itong mga hayop na ito na inaagawan, no, ng pagmamayari ang mga katutubong Pilipino. So, 'yon lang aking may paabot, no? So, ang next episode dahil araw-araw na ito, Dato Wilson Kuya Oropilla ay diyan sa Aurora Province. Okay? So, 'yun ang aking maipaabot, no? So, regards, no, diyan sa lahat ng mga katutubong Pilipino, lalong-lalo na sa General Santos City na biktima nitong mga hayop na mga land grabbers na ito. Oh, yung ang masasabi ko lang sa inyo, no, dahil batas man itong dinadala natin, IPRALO, Republic Act 8371, Section 13. Tandaan niyo ito mga dato. We have a right to self-governance and empowerment. No? So, good evening, Day. No, si Judith Bernae, no, from Jinsan din ito is watching. Mayong gabi, Inday. No, mayong gabi. And then, hindi ko na pahabain ito. Basta, ang katutubong Pilipino ay, no, nagkaisa na, no. Tapos, good evening din sa leader namin dyan sa Tarlac, no, si Dato Kamana. No, Bakil Kamana is watching Tarlac ito. No? So, ang next episode muna, no, sa aking live, Dato, itong si Dato Kamana, itong nakabahag ba na nag-file kami ng persona non grata, no, laban sa Chinese government sa ginagawa na pananakop sa ating bayan. 2021 pa, no? Ay nagpunta na kami sa Chinese Embassy diyan sa Makati. May napareceive na kami diyan na pinipersona non grata namin itong mga hayop na mga inchik na ito. So si J. Manuel, no? Good evening, J, no, is watching. Hindi na masyadong mahaba itong aking live ngayon dahil araw-araw ito. Gusto ko lang ipakita, no, sa ahensya mismo na nasakupan ang ating organisasyon na hindi nila ginampanan ang trabaho nila para sa atin at pinaaway-away pa nila tayo. So, sa pagkakaisa natin, ay baka mapapaya sila sa kanilang mga posisyon dyan. Yun lang ang aking may paabot muna. At ito, sino ba ito? Si Munoy Largado. No? Happy birthday, no? Isang commissioner ito ng NCIP, no? Munoy Largado ng Region 6. Kasama na ang Mimarupa, siya ang commissioner dyan. Ay good evening,
Commissioner Largado. No? Dito, Helen de la Cruz, no? Is watching also from Pililla Sectoral Tribal Council. At Helen, huwag ka mag-alala dyan kung gusto ng itong Grand Villa Heights, no? Utang ina. Gumamit ng mga private armed group. No, tinatakot kayo diyan itong Grand Villa Heights. Takot na yan. Tatakutin pa. Mayroon daw sila titulo itong mga hayop na ito. So, ganun din. Lahat ng mga land grabbers, ito mga putang ina kayo, ilahad ninyo ang inyong titulo na sinasabi ninyo doon sa korte. Huwag kayo mananakot dyan at pumasok sa lugar ng mga katutubo, baka may maapakan kayo at matitano kayo. Yan ang ingatan ninyo. At ulitin ko, sa mga land grabbers, sino man kayo, ay ang mga katutubo, takot na yan. Ganon din dyan sa sa Salvador Benedicto, na kuwan ko na yan sa live ko nung isang araw, 87 years old, no, na nanay ng mga council dyan sa Salvador Benedicto. Tinatakot nitong mga hayop na ito. So, yun ang aking ipinapaabot dyan. So, ang next episode ko ay Tarlac, Aurora Province muna, tapos ang Tarlac sa Bakyawan ba yun? Oo. Na sinunog ang lugar ng mga katutubo dyan. May araw din kayo. So, ay ito, shout out sa kay Kwan, sa kay Luloy Magan sa Jinsan, General Santos City. Loy, good evening. Good evening, good morning para bukas, at good afternoon para bukas. No? Yun ang Kwan natin dyan, Loy. At basta Kwan, ang pinapasalig namon kamo, no, sa salitang Ilonggo. Pag nagkaisa tayo, kahit sino pa, because ang property natin hindi binigay ng gobyerno yan. Atin yan since time immemorial. Ang IPRALO, atin yan. No? Kaya wag kayo matakot. So, sa ngayon, hindi pa tayo masyadong kasi matagal na akong dadak dito dahil wala naman tayo pangbayad sa media, hindi tayo lumalabas. No? Samantala, wala man organisasyon kung hindi tayo lamang simultaneous nationwide na nagprotesta laban sa mga hayop na mga Chinese government na ito. So, hanggang dito na lang muna. At next episode, ulitin ko, Aurora Province and Tarlac. Ipakita namin dyan, kagaya ng sinasabi ko, araw-araw yan. No? Araw-araw, may mga nangyayari sa mga katutubong Pilipino. May pinatay, may namatay, dahil sa pang-aagaw ng kanilang lupain. Hindi pa kumporme inaagaw, susunugin pa. No? Mga hayop itong mga putang inang ito. So, ang next episode, Aurora Province, Tarlac, ipakita ko dyan na ang Rotary Club of Makati. No? Dahil sinunog sila, nagpunta kami, namigay kami dyan ng mga damit at pagkain sa kusakong bigas. So, ang tanong ko, anong ginawa ng NCIP dyan? Picture kayo? Anong ginawa nyo? O, yun lang aking tanong dyan. At sagutin nyo yan pagdating ng investigasyon. Yan ang aking maipaabot sa inyo. So, ulitin ko, magandang gabi sa atin lahat. Happy birthday, George Largado, ng Komisyoner ng National Commission on Indigenous Peoples sa Visayas and Mimaropa. Good evening and happy birthday again, George Largado.